Hi, my name is Rika, And I'm Clarence. and welcome to the third episode of our podcast, The Journey. So ayun, natuloy ang ating third episode. Actually, we missed the last week's episode. So, last week, ano ba nangyari last week? Aside sa snowstorm, aside sa napakapangit na weather. So, last week, hindi kami nakapag-shoot ng aming third episode. In fairness ha, proud ako sa'yo last week. Kasi ikaw yung nag-remind sa akin na, mag-shoot ba tayo ng podcast? Sabi ko, wag mo na today kasi hindi ako okay emotionally. Meron akong medyo, alam mo yung pinagdadaanan. Hindi ko alam kung dahil sa winter ba. Dahil sa snowstorm. Dahil sa snowstorm kasi na-stuck tayo sa bahay. So, hindi tayo nakapag-shoot ng last week episode. Ayun, actually, isa din yan sa mga gusto kong pag-usapan dito sa episode na to. Actually, meron akong topic talaga para sa third episode natin. Pero sabi ko, since napapanahon naman itong topic na to, last minute, pinalitan ko yung topic for this episode. Yung gusto kong pag-usapan natin today is about expectation. Expectation natin bago tayo nagpunta dito sa Canada. And ano yung reality? Reality Kumbaga, natin ngayon. expectation versus reality. Kasi sabi ko nga, last week, may pinagdadaanan ako emotionally. So, I posted something on my threads and then a lot of people were asking me na, what's the story behind it? Bakit ganyan? Ano yung Ba't ka malungkot? Kumbaga, ba't ako malungkot? Ganyan. So, ano yung full context? So, sabi ko, okay, sige, since marami ding nakaka-relate talaga, I believe hindi lang ako or hindi lang tayo yung dumadaan na emotionally dahil sa winter. Yeah. A lot of people going through something like this din. Hindi lang Yeah. tayo. So, And napapanahon. Yeah, and I don't think it's just during winter time. Yes. A lot of people have been experiencing depression, not just during winter Yes. time, pero napapalala Yes. siya during Yes. winter time. So it's not just us, but a lot of people here in Canada. Yes. So sabi ko, okay itong topic na to na pag-usapan para din ma-address din natin na hindi lang tayo. It's normal Yeah. sa Canada, especially sa Canada. Mhm. So, first of all, let's talk about expectation. Yan. Kasi marami din nagtatanong, expectation, ano ba dapat yung kailangan namin paghandaan before we move to Canada? So, ikaw ba? Ano yung mga expectations mo before ka mag-Canada? Nung first ako inaya ni ate na magpunta dito, syempre, for a better future naman talaga, di ba? Exactly. Na mas mapapabuti yung career mo. And then, knowing that I tried to apply when I was still in college, I thought that yung kinuha ko na program, hindi siya, alam mo yun, hindi patok sa Pilipinas. Kasi usually, Oo. sa Pilipinas, yung courses na is like business. O yan, may future ka sa Pilipinas kung gusto mong magnegosyo. Di ba? But as an international study student, ang option mo lang talaga is become a lawyer, and then that Kasi would pre-law Oo, pala. oo. And then it would take you another 4 years to be in law school, and then magtitake ka pa ng bar exam, which really takes time, 'di ba? Oo. So, yung inisip ko, why not just skip it? Kasi magkakaroon ka naman mabuting career kung pupunta ka dito. Oo. Yun nga, 'di ba? You'll have a really Brighter stable, future. Yeah, stable career here in Canada, 'di ba? So, yun, isa yun sa mga expectation ko nung ako'y pumunta dito. Ikaw, ilang years, 10 years kang nagtrabaho sa Singapore. Well, I just wanna emphasize about doon sa expectations, no. Kasi ang daming nagagalit or hindi naman nagagalit. Siguro I would say na nanjudge sa Yeah. mga tao dito sa Canada na Yeah. yung mga nauna na dito, palagi nilang sinasabi sa mga bagong dating sa Canada na, ay, ang dami kasi ng expectations mo, yan, kaya ka naghihirap, kaya medyo mahirap yung buhay mo, pinagdadaanan mo dito Pero sila ngayon. naman yung nag-set Exactly. ng expectation na yun. Kaya nga, hindi. Ang point ko naman is, what do you mean na dapat wala ka expectation? Hello, kaya tayo ng ibang bansa. In the first place, kaya ka nag-move sa Canada. Because nag-expect ka na mas better ang buhay mo. Kasi, in the first place, kung maayos naman ang condition mo sa Philippines, kung better naman pala ang Hindi tingin ka mo, future mo, pupunta dito. hindi ka pupunta dito. So, of course, may expectations tayo. So, yung thought lang kasi na dapat wala ka expectation when you move to Canada kasi hindi ganito, hindi ganyan. So, parang hindi ko siya matanggap na ang reason kung bakit mahirap ang sitwasyon at ang buhay dito sa Canada is because we have expectations. So, number one yun. So, para sa akin, I don't think na hindi dapat tayo nag-expect. Kasi in the first place, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi mo maiiwasan mag-expect ng better future. Yeah. 'Di ba? Na mas maayos na
life, mas better life, di Yeah, ba? I think nung tayo nag-a-apply papunta dito, we had our expectations and Yes. we had like goals, di ba? Yes, We had our exactly. goals, ba't tayo pumunta dito? Yes. Which is, ang hirap panindigan, ang hirap to pa rin lahat ng goals natin nung tayo nasa bansa pa lang tayo na Mhm. kung saan tayo nag-a-apply. Ang hirap Exactly. talaga to pa rin lahat ng goals natin. So, ikaw, ano yung Ako, expectations syempre, mo? yung expectation ko, number one talaga, ako talaga is napaka very straightforward na tao. Masasabi ko talaga na what you see is what you get. Ako talaga PR. Yeah. Kasi number one reason din talaga kung bakit ako nag-move sa Canada is hindi ako na PR sa Singapore, which is very ano sa akin yon kasi doon ako nagtapos doon matagal na talaga ako doon and then of course I was expecting na may PR ako sa Singapore and then biglang naghigpit ang immigration nung graduate ako. But you applied for it, no? Yeah, I applied for it once and then hindi na ako nag-retry. And then after that, syempre, number one goal ko talaga is ma-PR sa Canada kasi for whatever reason na mas open ang Canada compare sa Singapore na ma-PR. And tama yung sinabi mo na mas stable future, mas Yeah. better future. Kasi Kumbaga. nga, di ba, every 2 years kayong nagre-renew Yes, sa Singapore. every 2 years kami nagre-renew. So, masasabi ko naman na stable yung company ko, na hindi ako nagwo-worry, na hindi ako mare-renew. But, alam mo yung thought na hindi ka pa rin kasi permanent eh. Yeah. 'Di ba? So, syempre, nag-expect ka na mas magiging maayos yung future mo, mas magiging stable yung future mo kapag permanent resident ka. So, syempre, number one, yun yung talaga expectations ko. But, yun nga, mabalik tayo dun sa expectations. So, lahat tayo, it's very clear, di ba? Hindi naman siguro pupunta ang isang tao dito sa Canada, tapos sasabihin nila na, I don't have any expectations. Gusto ko lang talaga makapunta sa Canada, mag-move Unless sa Canada. pinilit silang pumunta dito. May iba Oo. naman kasi kung kakilala na Yes. napunta lang talaga sila dito. Dahil pinilit. Hindi naman sa pinilit. It's just that nandito yung mga magulang nila. Yung mga anak. Oo, kumbaga mga So anak. wala silang choice kundi pumunta dito. Yeah. And then they just have to live their lives here in Yes. Canada. Which Tama. is, feeling ko naman, or hindi feeling, di ba may mga kaibigan din naman tayo, di ba na PR na they were... Oo, pero yun kasing case na yun, bata pa kasi sila na Oo. nagpunta dito, kumbaga yung family nandito na. Pero mahirap pa rin. Nahihirapan pa rin sila na mag-adjust. Mag-adjust. Oo. Yes, nahihirapan pa rin silang mag-adjust. Pero yung katulad natin na talagang, alam mo yun, kumbaga sa term talaga is OFW eh, nakipagsapalaran ka sa ibang bansa. Of course, we are expecting something. Yeah. I think para sa akin, hindi problema na may expectation ka. Ang problema, how you live with it. Yeah. Kasi syempre, lahat naman ng katulad ng sinabi mo kanina, lahat naman ng expectation natin before we move here to Canada, hindi naman yun kasi lahat natupad. Yeah. And until now, yung mga expectations na yun is parang napakalayo pa. It's no different sa ano yung New Year? Anong tawag dyan? New Year's resolution. New Year's resolution. Hindi, wala talaga siyang pinagkaiba sa New Year's resolution. Kasi Oo. you're starting a new journey, di ba? So, malamang, gagawa ka ng listahan kung anong dapat mong ma-achieve, Yes, di ba? yes. So, it's a new beginning. It's new goals for you to achieve. Mhm. Which is, hindi naman tayong lahat talaga na-achieve natin yung resolution natin, di ba? Totoo. Parang ako nga, Diyos ko, before gumagawa talaga ako ng New Year's resolution, pero tinigil ko na, anong kalokohan to? Talaga hindi ko wala talaga. Ilang years na akong na magpapapayat. Wala. Truth. Wala talaga nangyayari. So, kumbaga, common lang naman siya, or it's very normal na yung mga expectations natin is hindi talaga yan mangyayari. But the real question there is, paano mo hinaharap or how you Yeah. live with your disappointments? Yun Yeah. kasi dapat yung question. Hindi problema na may expectations ka, but how you live with it. Yeah. So, ikaw, yung mga expectation mo, syempre, hindi naman lahat yan natupad or medyo malayo pa tayo sa reality, di ba? Yeah. Kumbaga, paano mo hinaharap yung mga disappointments na, ay, akala ko yung Canada ganito, pero ganito pala. So, paano ka nag-a-adjust? Paano mo ina-adapt? Maging matatag. You really have to be strong. Kasi you made those goals, diba? You really wanted to achieve those goals. And then when one challenge comes, you really have to face it. You really have to endure it, diba? So, dapat mentally stable ka. Or Kasi hindi naman mag-i-stumble mentally- ka eh, diba? Oo, mentally strong ka talaga. Most especially sa trabaho. A lot of people are saying that
kung hindi ka lang mapili, magkakatrabaho ka Yes. dito sa Canada. Yes. It's true. Maraming job opportunities dito sa Canada. But you also have to remember, it's very competitive. Yes, hindi lahat mapapasukan Oo. mo. Yes, maraming trabaho. May mga trabaho naman talaga, hindi naman talaga siya zero na zero. Pero hindi lahat, hindi porket, for example, maraming demands ng trabaho, hindi mo siya mapapasukan. So, especially dito sa Toronto, ha? Yeah. Hindi ko alam kung paano sa ibang province or sa ibang city. Pero dito talaga sa Toronto, sobrang hirap makahanap ng You really have to start Trabaho. somewhere. Yes. Diba? May nakilalang like a family friend or a family co-worker, doktor sa Pilipinas. Pero nga, like when he first started here, he was working in a factory. Diba? Yes. So you really have to start somewhere. Yeah. Which is masakit. Masakit kung most especially may na-build ka ng career sa Sa Philippines. sa Philippines. Yes. And then pupunta ka dito, let's just say student ka. So your hours of working are very limited. You can't be working in a really prestigious company and then only have 20 hours a week. Hindi Diba? ka nila, I don't think na makakakuha ka ng ganong opportunity Yeah. na 20 hours a week lang. Kasi usually, ang kailangan ng mga corporate companies or corporate, full-time. Full-time, So, which is like 4 hours, Yeah. which is bawal sa mga estudyante dito. yes. You really have to find an anchor in life here in Para lang, Canada. para lang talaga makasurvive ka sa pang-araw-araw. Well, kaya ko din naman din siya na-mention about that. Kasi, katulad ng mga sinasabi nila na, nagja-jump kasi sila sa mga conclusion na, gusto ko, stop normalizing the judgment na kapag mahirap ang buhay mo, you're living beyond your means. Kaya ko din nasabi na how you live with it. Kasi, to be honest, before ako nag-move sa Canada, niready ko ang sarili ko na magbabago talaga yung buhay ko. Ako din naman. Magbabago talaga yung buhay ko. And isa yon sa mga tinanggap ko na kumbaga kapalit. Nakarating ka ng Canada pero ito yung kapalit. And tinanggap ko siya. Very general yung judgment na yun eh. Na, kaya ka naghihirap kasi you're living like, your lifestyle is like this, you're living beyond your means. Like, how can you say that to a person na hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan? Kaya para sa akin, i-stop natin na i-normalize yung ganong judgment. Kasi katulad ko, paano mo ako na-judge na I'm living beyond my means? Hindi nga ako nagpo-post ng anything na unboxing here, shopping there. Kumbaga, tinanggap ko kung ano yung ibinigay na buhay sa akin dito sa Canada. And to be honest, hindi ako nagpunta ng Canada para mag-downgrade. Nagpunta ako ng Canada para mag-upgrade. And hindi ako nagpunta ng Canada para baldahin yung katawan ko. But the point is, yun yung buhay na binigay sa akin eh. So, wala akong choice. Kailangan mong tanggapin. Yeah. So, yun yung sinasabi ko kanina, how you live with your disappointments and your expectation. So, para sa akin, let's just stop normalizing the judgment na ganun na, pag may pinagdadaanan ng isang tao financially, kasi ganyan ang lifestyle niya. Yeah. Yeah. And you can't also really blame a lot of people here na gumagastos kasi ang hirap talaga ng buhay dito. Which I mentioned earlier, you really need to have an anchor. Diba? Yes. You Yes. really need to find something that will bring you back to your goals. Kasi mawawalan ka talaga ng pag-asa dito. Mawawalan ka ng drive. Mawawalan ka ng drive. So you really have to find something to go back on track on your goals, 'di ba? Ba't ka pumunta dito, 'di ba? There would really come a time na iisipin mo na lang, what if umuwi na lang ako? ng Pilipinas. Oh, yes. what if I just give everything up? Bahala na kung magkano man yung nagastos ko dito kasi mas importante na I'm mentally stable. Pero you really have to fight through it. Yes. 'Di ba? And that's a note to myself. That's very personal kasi sabi ko nga is yung pinagdadaanan ko lately it's very relate sa kung ano yung mini-mention mo. Totoo talaga na kailangan mo talagang humanap ng reason. Yung situation ko kasi is very different and very difficult. Palaging sinasabi ng iba, ikaw, mini-mention mo din sa akin, bumalik ka doon sa reason kung bakit ka nag-Canada. Kasi there's a lot of people na gustong mag-Canada and ikaw nandito ka na eh. Bakit hindi mo ilaban? Ako kasi, hindi ako makabalik doon sa question na yun, doon sa thought na yun. Kasi in the first place, para sa akin, yung pagpunta ng Canada is wrong. Kasi, para sa akin, hindi ako na-prepare
ayoko naman ding sisihin yung ibang tao. Ang pwede ko lang talaga sisihin is sarili ko dahil hindi ako nag-research more. Yeah. and Kumbaga, hindi ko pinaghandaan ng Canada. inamin mo rin sa sarili mo na it Hindi was ko- a very Impulsive decision. Yeah. And hindi ko siya pinaghandaan. Gusto ko din to. This is one of the reasons why I'm doing this content din and this topic. Kasi gusto ko rin na maintindihan ng mga tao na hindi dapat basta-basta or hindi dapat minamadali ang pagpunta sa Canada. Kasi yung nangyari sa akin, ang pangako sa akin ng agent ko, kahit anong program yung kunin mo. Kasi PR in Canada is very straightforward. Okay, international student ka, mag-study ka for 2 years and then bibigyan ka ng 3 years work permit and then after that, pwede ka na mag-apply ng permanent residency. Which is, kung mas naging informative lang sana Agent mo. yung ginaid ba nila ako ng tama na information pag-isipan mo yung program mo kasi nagva-vary dito yung program or kung ano yung career na tatahakin mo, Yeah. kung ano yung in demand, kung ano yung may PR pathway. Yeah. 'Di ba? Kung mas Totoo. naging totoo sila sa mga information na finid nila sa akin, mas naging prepare ako. Yeah. 'Di ba? And kung mas nag-guide ako ng tama na ito ganitong buhay ang dadatnan mo especially sa Toronto kasi sila din yung nag-suggest na sa Toronto ako, ganitong buhay ang meron sa Toronto, blah blah blah. Ang sabi kasi nila sa akin before, it's very easy to find a job here in Canada. So kaliwat kanan, pinangakuan pa nila ako na pwede niya akong i-absorb sa company nila. Which is napanatag yung loob ko. Kaya naglakas ako ng loob na okay, let's do this, let's do Canada. Kasi ang sabi pa sa akin, mapapag-ipunan mo yung tuition mo kasi aside from your part-time job, pwede ka pang maghanap ng, kumbaga hindi lang ako pwedeng magtrabaho ng isang trabaho. Hindi Pwede- ka Hindi ako in-inform na meron palang restriction na 20 hours a week. Which is hindi ko alam kung nung time na yon, kung nung nagpa-process ako ng papers ko, is meron na yung restriction na 20 hours. So dapat talaga aware lahat Yes. ng nag-a-apply dito, most especially students. Yes. You really have to prepare for it. As kagaya ng sinabi namin sa previous episodes namin na dapat talaga paghandaan financially, most especially Exactly, sa yes. school. Kasi hindi mo talaga maitatrabaho yung tuition fee mo dito. Hindi talaga. Most especially na ngayon, there's a restriction. There's a limit. Pag estudyante ka, 20 hours or ano na ba ngayon? 24 hours a week. 24 So, hours a yeah. week na lang. And then, as a student na wala ka pang Canadian experience, you'd really have to start Yeah, let's somewhere, say, sa McDonald's, di ba? Or like fast food chains, any fast food chains, which is minimum wage. Yes. Di ba? You would start at 17.50. Ano lang yung makukuha mo sa 17.50, magbabayad ka pa ng rent, groceries mo pa, Daily transportation, expenses. Daily expenses mo. Unlike nung sa amin pala sa London, di ba? Unlike nung nasa London ako, all of the students there, free transportation sila. So malaki yung matitipid. Malaki yung matitipid nila. Kahit kung saan ka man nagtrabaho, at least libre yung transportation mo. Unless na lang kung maggagala ka outside London, syempre, hindi mo na, kasi yung gamit Personal lang namin, expense mo na yun Oo, kasi gamit lang talaga namin nun is yung student ID namin. So, nakaregister na siya sa transportation namin dun sa London. So, less gastos, di ba? And plus pala, gusto din naming pag-usapan is yung rent dito. It's very big, there's a really big difference sa rent dito sa Toronto at sa rent ng ibang, let's say, ibang province or ibang city dito sa Ontario. So, yung rent dun sa London, yung nakishare lang kasi ako ng bedroom sa pinsan ko. So, it's just like So, 300, bed space 400. lang. Oh, Yeah. di ba? Pero pag andito ka sa Toronto, magkano ang isang room Bedroom, lang? nasa 750, 800, Di ba, ganun. yung Isang sa'yo? room. And then oo. that's basement. Napakalungkot pag nasa basement ka. Kasi Totoo. hindi ka naaarawan. You don't even get any sunlight during winter time. Plus, kung summertime pa, di ba nasa basement ka? So, it adds up to your loneliness here in Canada. So, ang dami mo talagang battles na Oo. may experience. Madami talaga. Kaya nga, yun din yung gusto kong i-address. Kaya ko din nasabi, siguro hindi mo rin naman ako masisisi kung bakit nasabi ko na pagkakamali yung pagpunta ko ng Canada. Kasi yun yung palagi kong sinasabi din sa mga contents ko na you have to weigh your current life in Philippines or kung nasa ang bansa ka man at sa buhay nahaharapin mo pagdating mo ng Canada. Sa case ko kasi, hindi ako nabigyan ng ganong chance. Sugar-coated lahat eh. Lahat ng pangako, madali lang dito, madali lang makahanap ng trabaho, especially accounting,
accounting, blah, 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 kasi Toronto is a finance hub, blah, 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 mga ganyan. So, hindi ako nagkaroon ng chance na timbangin na, ito yung buhay na meron ako ngayon sa Singapore. Ano ba yung buhay na haharapin ko sa Canada pagdating ko? So, hindi ako nagkaroon ng ganong chance. Kasi, kung nagkaroon ako ng chance na yun, hindi ako pupunta ng Canada, to be honest. Yeah. Hindi ako pupunta. Hindi ko bibitawan ang buhay na meron ako sa Singapore. Yun yung gusto din nating sabihin, no, sa lahat. Hindi naman walang-wala na yung Canada eh. Yung, alam mo yung wala ka na talagang future sa lahat na nangyayari. Alam mo yung hindi naman talaga zero na zero. It's just that, depende kasi yan sa binitawat. Kumbaga, kukuha ka na isang bagay, depende yan sa bibitawan mo para makuha itong bagay na to. Para sa akin is, nagkataon na ang sitwasyon ko is ganon. So, para sa akin is pagkakamali na nag-Canada ako. But, yun na yung pinopoint natin. Since nandito na tayo, we have to, harapin we have to na. face what we are facing right now. Yeah, kasi ganun na yung buhay na meron tayo eh. Yeah. Wala ka naman choice eh. Wala Yeah. akong choice. Wala tayong choice kundi Dapat lumaban lang sa natin buhay. panindigan yung kung anong meron tayo. Decision. And what we, kung anong goals na sinet up natin para sa sarili natin bago tayo pumunta dito. Number one naman talaga yung pagiging PR. But nowadays, napakahirap. Mahirap ang labanan talaga. Napakagastos. Let's Yes. be honest, napakagastos yung pagiging PR dito. Mhm. Kaya yung ibang tao na, I would say, yung nasa Pilipinas na naka 70, 80,000 a month, I don't think it's worth Yes, it. it's worth it na It's magpunta worth ka it ng na pumunta Canada. dito. Yun nga yung sinasabi ko na kung anong Yeah. merong buhay ka ngayon, timbangin mo. Meron isang nag-message sa akin sa thread. Sabi niya sa akin, naiengganyo po akong pumunta dyan sa Canada kasi ang dami ko nakikita ng mga post na ganito marangya yung buhay, kahit hindi pa PR, nakabili ng sasakyan, gala dito, gala doon, nabibili lahat ng mga bagay na gusto nila. Maganda. Kung yun yung talagang situation mo, pero yung mga papunta pa lang sa Canada, kailangan nyo rin kasing tingnan yung kabilang, kumbaga side A, side B yan eh. Yeah. Yung side B, yung reality ng Canada na hindi lahat rainbows and butterflies dito sa Canada. Yung Kasi- yung realidad pa Yeah, a rin. lot of people really works hard to get what they want. Yes. And speaking of cars, it's really a necessity. It's not really a luxury Yes. here in Canada Di to talaga. have a car. Kasi sobrang hirap. Especially pag winter, Oo. lalo na ngayong winter. Lalo na pag winter time, sobrang lamig. Lahat nung nasa London pa lang ako, every 20 minutes yung bus. So kung ma-miss mo yung bus mo, Maghihintay ka ng matagal. So, imagine 30 minutes. And Oo. during winter time, kung ma-miss mo yung bus mo, Maghihintay ka. Nakaano ka na, frozen ka na doon. Hinahanap ka na ni Elsa. Just go. Oo, it's wala true. talaga. It's really hard to Yeah. na wala kang kakilala or wala kang mode of transportation. Kasi ang hirap din kasi dito sa Canada eh. Kasi yung let's say the malls here in Canada, it's not the same as the malls in the Philippines. Sa Philippines, yes. Kasi yung mall sa Pilipinas, may restaurant, may arcades, like may paglilibangan ka talaga Oo. sa mga, dito wala. Nakahiwa-hiwalay. So kung Hiwalay-hiwalay. kung pupunta ka ng ganito, ito lang yung purpose mo dito sa lugar na to. Oo, For and example, then- kung gusto mo mag-bowling, so wala siya sa mall. So ipupuntahan mo talaga siya. Yes, sasadyain mo pa talaga siya. Oo. And hindi lang siya hindi lang siya 30 minutes transportation. Kung Malalaya. magbabas ka, nasa an hour or two. Yan. Yeah. Tapos yung iba pa na gusto mong puntahan, nasa ibang province pa or nasa ibang city pa, which is sobrang hirap mong puntahan. Yeah. So hindi siya talaga ideal na kung gusto mo lang you just wanna have fun. Magliwaliw. dito, hindi talaga siya. It's not about fun here. Kasi, Dito, oo. let's just say, Sa totoo lang, hahanapin mo yung fun. Yeah. Hindi talaga siya kusang hindi katulad sa Philippines no? Parang lumabas ka lang, gagaan na yung pakiramdam mo, Oo. 'di ba? Dito talaga hahanapin mo hahanapin mo yung source of joy mo, 'di ba, yung fun. kasi naman pagkalabas mo sa bahay, wala. Yung mga tao dito hindi mo kakilala, di ba? Oo. And then, kung may kakilala ka man, pupuntahan mo pa sila. And then, hindi pa magtutugma yung mga Schedules nyo. nyo. Kasi pag off ka, may pasok sila. Oo, it's very hard talaga. Which is, sa Pilipinas din naman, ganyan din naman yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, mahirap din naman sila na Hagilapin. mag-gather. Pero the thought is,
kung mag-gather man, may options kayo ba? Like, and it's Oo. not magastos. Mm-mm. Kung Parang kumbaga kahit sa tabi-tabi lang kayo, magkita-kita kayo, masaya na. Dito kasi talaga, kada labas mo gagastos ka eh. Yeah. So, moving forward, ano yung mga, before we close, para din maging tulong din sa decision na gagawin ng iba before they move to Canada, ano yung mga bagay na dapat ginawa mo or napaghandaan mo before we move here na it's too late for you now, nagagawin mo ngayon, ganun. nung nag-apply tayo, sinabi natin sa application natin that we're just moving here, we're just studying here so that when we Yes. go back in the Philippines, we'd have a better career. Yes. But you can't really stop yourself of dreaming that blue passport, di ba? that Canadian passport. Oo, magpakatotoo na Diba? tayo, di ba? So, when yung isang ano talaga na gusto kong pag-aralan before ako pumunta dito is my PR pathway. Although Exactly. na I was aware of how the life is here in Canada, na talagang magsisimula ka sa wala, magsisimula ka sa negative, I was pretty much aware of it. Mhm. But yung hindi ko lang talaga in-expect is how hard it is to get that PR. Yes. Kasi, let's just be honest, pumunta tayo dito para mag-PR. Oo, para maging ma-PR. di ba? Yes. And hindi ko, may ibang tao naman talaga na they studied here and then Aalis na. use their Oo. experience here in Canada to have a better career in the Philippines. Yes. But Or there sa are- ibang bansa. But I would say 80% of those applicants really want to become a PR here. Kasi sinabi lang ng ate ko, di ba? Maghanap ka ganito. lang ng employer. Maghanap ka lang ng mabuting employer Yes. that will give you papers. But it's not just about that. Hindi Kasi- siya ganun ka-straightforward. Oo, kasi kahit man tutulungan ka ng employer mo, marami pa rin siyang qualifications para mabigyan ka ng papers na gusto mo. So, there's a lot of PR pathways here, but it's still very pricey. Ang hirap talaga, ang mahal talaga ng most especially kung hindi ka kampante sa skills mo, so you really have to find that agent that you're comfortable with. Mhm. Yes. So, yung pathway mo talaga dapat pag-aralan mo. So, isa-set mo kung pupunta ako dito as a healthcare worker, di ba? So, pag-aaralan ko kung anong dapat after 6 months, hindi ko alam na as a healthcare worker, after 6 months, pwede ka na palang gumawa ng profile mo. Oo. Yung Diba? mga ganung bagay, sana na nakapag-explore ka pa. Yeah. So, which is hopefully sa ibang tao na gustong pumunta dito, know your pathway. Yeah, Kasi know if, your PR pathway. I mean, if you really wanna stay here, then know your pathway kasi mahirap talaga na magstay dito sa Canada. Mhm. Kasi very limited yung papers. Kasi let's just say after, may iba kasi na after 2 years of school, binibigyan ng 3 years PGWP, but that's still not enough. Not enough points for them to become a PR. Oo. So, learn. Yeah, agree ako doon na kailangan alamin mo yung iba't ibang PR pathway, hindi talaga siya very straightforward na mag-aral ka ng ganitong program, after that PGWP, and within that 3 years na ibibigay sa makakapag-apply ka na ng PR, hindi kasi ganun. Siguro dahil in the first place ayoko naman ng program ko, accounting. Hindi ko alam kung bakit ako nag-accounting, which is unang-una hindi naman yun yung passion ko. Ang nag-decide din ng program na yan is yung agent ko, kasi yung experience ko sa Singapore is payroll and accounts. So sabi lang nila is it will make sense sa SOP ko na accounting yung kuhanin ko. Pero kung ganun lang din naman pala, 'di ba? Di sana yung kinuha ko ng program, gagastos na lang din naman ako. Hindi ko rin naman gusto yung program na kinuha ko. Di sana yung kinuha kong program is yung may Gusto. PR pathway na. Yung PR pathway. Yung may PR pathway na. Yeah. Kasi ganun, tama ka naman yung goal natin dito is ma-PR. Sabi ko nga kanina, isa sa mga expectations ko talaga why I moved here is ma-PR. So, di sana, kung alam ko lang yung mga ganyang bagay, di ba? Kung nakapag-research lang ako ng tama, nakapaghanda lang ako ng tama, Diyos ko, di sana nag-nurse na lang ako or kung ano mang, kahit ayoko ng nurse or kung ano. Kasi, Yung PSW sobrang patok sobrang ngayon. patok talaga ngayon Yeah. yung PSW, which is hindi mo rin naman masisi yung iba kung bakit talaga nagja-jump na sila sa Yeah. ganong field. Kasi ano na yung labanan dito talaga kung ano na yung kailangan ng Canada, yun na talaga yung papasukin mo kahit ayaw mo. Sabi nga yung mga kaibigan nga natin na nag-PSW,
hindi nga daw nila ma-imagine yung sarili nila na gagawin yung mga ganong bagay kasi alam naman natin yung work environment ng PSW. Yeah. Pero wala silang choice eh. Talagang nag-jump na sila doon para lang ma-PR. So yun, tama yung sinabi mo na explore nyo lahat ng PR pathway. I think until now, meron pa rin bang mga landed PR? Yung mga skilled trade or... I think so kasi based on yung sinabi ng agent natin, you can create your own Express entry express profile? entry profile while you're in the Philippines. Yeah. Although the chances are very Slim. Yeah. Yes. pero you can create your own profile. And then, wala naman masyadong, kasi hindi kagaya siya ng USA na pwede mong petisyonan yung, Oo, yung family mo. family mo. Hindi naman siya ganun dito. Unless, Unless mga bata pa. Unless you're under pwede mong 18 kuhanin. and then your parents are citizens here, then pwede pa yon. Yun din, isa din yun, tama din yun. Kung pupunta kayo ng Canada and talagang hindi na kayo makapaghintay na magluwag ulit, talagang nandyan na yan, gusto niya nang mag-dive sa Canada, ito naman is personal suggestion, wag ang Toronto, utang na loob. Kung hindi naman din ganun ka-competitive yung credentials nyo and wala din kayo sa healthcare, para sa akin, pumili kayo ng mas maluwag. At saka na lang kayo mag-move sa Toronto or sa kung anong gusto nyong city. Unless pag kakilala na-PR na kayo. nyo ang Prime Minister dito. Oo, may backer kayo. At saka kung ganun yung case, naman ako, isisend ko sa inyo yung number ko, contact number namin. Kasi mahirap talaga kahit may Yes. kakilala ka sa company. Hindi rin totoo yun. Yung sinasabi Yeah. nila na, dito sa Canada, basta malaki ang network mo, makakahanap ka ng gusto mong trabaho or career. Hindi rin totoo kasi ilan na yung nag-offer sa akin. Ay, papasok kita dito. Ang ganda ng... Yung isa ko napunta na interview, sabi niya, ang ganda ng credential mo, very diverse kasi meron akong graphic designer, meron akong web development, meron akong accounting, payroll. Yung experience ko talaga is very broad. Tapos sabi niya, ang ganda ng mo, ipasok kita dito. Ay, Diyos ko, hanggang ngayon, wala pa rin naman. Pero para sa akin, swertihan talaga dito sa Toronto. Kasi swertihan sasabihin lang din sa kanila, the only way that you can apply is through the website. And hindi naman nila ito kaibigan pala to ni ganito, ganito, ganyan. Unless nga talaga, kilala mo yung Prime Minister dito. Pero meron mga case na, for example, sa isang company, like for example, nagtatrabaho ako sa isang company, and then direct ako sa boss, yung sa hiring talaga? management talaga. And then, kailangan natin ng ganito. Then, kukuhanin kita direct up. Possible din yun. Possible, but ngayon talaga, very slim. yung mga ganun, para sa akin sobrang, marami na akong disappointments when it comes to referral sa But sa trabaho. we really do appreciate our friends who are really trying to help us with our situation right now. Kasi hanggang ngayon wala pa rin akong matanong trabaho. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, wala kang choice eh. Andito you ka really na. have to face, Harapin mo yung buhay na meron ka. Yeah. That's it. Yeah. Anong closing natin? Ending na talaga yun. So, ayun lang for today. So, para sa akin, expectations, reality, it doesn't matter kung gaano kataas, gaano kadami expectation mo. Ang importante is kung paano mo isasabuhay yung buhay na ibibigay sa'yo. At yung sitwasyon na ibibigay sa'yo, di ba? Kung paano ka, sabi mo nga kanina, kung paano ka mag-aangkla ng anchor mo, di ba? Para makafocus ka sa goal mo. So yeah, that's it. Yeah, that's it for today, guys. Thank you for watching, for listening again sa aming mga rants at kwento sa buhay. And I'll see you guys on the next episode of our podcast, The Journey.